Hello mga langga, alas 6 na ng hapon kaya nagsaing na ako kaagad. 2 cups po ang lagi kong sinasaing pag kami lang dalawa ni Daddy. Kita nyo may dahon po ng paminta ang aming bigasan para po yan sa mga insekto. Kaya yung hindi pa nakakalam na parating binubukbuk yung mga flour, bigas, or yung mga munggo, lagyan nyo po ng dahon ng laurel. Hindi po sila lalapit dahil nababahuan po yung mga insects or yung mga bukbuk. Pagkatapos of course hugasan nating maigi ang ating mga bigas. Sa paghuhugas ng bigas ay nako, ilang beses po hanggat masatisfied ako, okay lang. Kayo, ganun rin po ba? Alam nyo mga langga, may share pala ako sa inyo. Kontrolado naman yung pagkain namin ni Daddy, lalong-lalo na sa mga carbs. Pero ngayon kasi, grabe yung struggle ko sa pagbabawas ng timbang, kaya kailangan na talaga ng help ng professional. Sa lahat po ng mga viewers ko, lalong-lalo na sa mga kababaihan, baka may pareho tayo ng sitwasyon, makinig po kayo. Unang-una, wag kayong masa dahil magda-diet kayo. Dahil pwede pa rin tayong kumain ng mga masasarap. Kailangan tamang proportion ng pagkain at tama po yung oras ng pagkain at saka yung mga kailangan bawasan. Hindi naman totally talagang nag-umad ako or fasting or something. Kailangan po tama po ang pagbabawas ng pagkain. Hindi po paiba-iba. Kaya kanina ang appointment ko sa aking dietitian ay napakaganda po ang aming usapan. Inalam niya ang aking situation at ang goal ng aking buhay at ang mga current na ginagawa ko lalong-lalo na sa pagkain. Hindi lang po ko sa pagkain, pati na rin ang physical activities. Lutuin ko lang sa air fryer ang ating marinated chicken. Sa hindi pa nakapanood sa mga paggawa ng mga marinated na chicken na gawing frozen, ay panoorin nyo po ang ating video. May iba't iba po tayong klaseng video kung paano po imamarinate ang ating mga frozen chicken na pwede nating pagkakitaan, pwede nating inegosyo kahit nasa bahay lang tayo. Tinathaw ko lang ng mga 10 minutes to 15 minutes na kaya siyang paghiwa-hiwalayin ang ating mga cuts na chicken. Tapos pwede na nating i-air fry or pwede nating i-deep fry or i-bake kung paano ninyo lulutuin. Or pwede ninyo siyang incorporate sa gulay. Marami po kayong magagawa. Hindi lang po siya limited to grill lang po ang ating marinated na chicken. Pwede rin tong gawin sa ating mga beef or fish. Pagkatapos, syempre mag-corporate din ako ng gulay. Gagawa lang ako ng salad, cucumber at saka lettuce. Mga langga, baka magtataka kayo sa mga video kung ang mga nakikita nyo ay masasarap, malalaki ang portion, at kung ano-ano pang mga ginagawa kong mga pagkain at mga cakes, dessert, or kahit na mga palamig. Mga langga, ang ginagawa ko ay hindi po crash diet. Ang ginagawa ko po ngayon ay changing into healthy lifestyle. Kaya, ang transition ko ay dahan-dahan at hindi po ako nagtatanggal ng mga pagkain. Bagkos, binabawasan po. Ang tinatanggal lang po ay yung pong mga bad cholesterol, mga processed food, canned foods, mga noodles, which is hindi naman ako ganon. Gusto ko kasing magiging healthy for life at babalik yung dating pagiging healthy ko. Hindi yung yuyu effect na diet dahil dumaan din ako doon dahil na-prostrate ako kaya ako nagka-crash diet which is not good for me dahil may hormonal imbalance ako, may PCOS, at nagbabawas ako ng stress. The more na isipin ko yung weight ko, the more na magigain ako ng weight. Kaya hindi na po ako nag-gym. Ini-enjoy ko na lang yung daily routine ko na walking at yung mga light physical activities. Dahil sa ganon, the more na happy ako, the more na hindi po ako stress at hindi po ako magki-crave ng food. Kasi pag stress ako, madali akong magutom. Yan po ang mga resulta sa aming may mga PCOS. Marami pong mga kababaihan ngayon na nagsasuffer ng PCOS. Kaya wag nyo pong ismulin ang PCOS. Ang PCOS po ay wala pa pong gamot doon. Alam kong mahirap mga langga ang journey na ito, lalong-lalo na hindi matempt sa mga pagkain at magiging consistent. Mahirap po talaga, pero gawin ko na lang lakas ang aking mga pinagdaanan, lalong-lalo na ang multiple miscarriages ko po ay napakasakit po, 3 times kamalaglagan dahil sa mga iba't ibang dahilan. At isa na doon yung kakaroon ng PCOS, pagkakaroon ng mayuma, at kung ano-ano pang mga health issues problem ngayon sa mga kababaihan. Kaya ingat-ingat po tayo at alagaan natin ang ating mga sarili. Pero tuloy pa rin ang buhay dahil pag i-stop natin ay totally pong mag-collapse. Kung curious kayo mga langga sa kwento ng aking buhay, may mga videos na po ako dyan at gagawa pa ako ng iba pang mga video na more informative na baka makatulong sa inyo at baka rin may mga kababaihan na kagaya ng aking sitwasyon na hindi lang nagsasalita or nahihiya pa rin. Kailangan po nating mag-speak up para po matugunan or ma-address ang ating mga pangangailangan para mabigyang lunas mga
pangalangga. Hindi naman dapat malungkot ang pagkain ng mga nagda-diet. Uulitin ko ha, ang pagda-diet po ay lifestyle po yan. Changing into a healthy lifestyle, hindi po pagka-crash diet for life po. Hindi po yung pang ilang buwan lang, ilang taon, tapos babalik na naman doon sa dating gawi. Gusto ko po talaga for life, kaya hindi po ako nagka-crash diet at kung ano-ano pang mga iniinom na mga pills, hindi po ako umiinom.